Huli ka na. Sa tingin mo makakatakas ka sa galit ng kalangitan, ano? Ang ngiti ng American Ace na sigurado sa kanyang tagumpay ay biglang nanlamig. Isang tunog ng babala? Imposible. Ako ang nakalock on? Walang makita sa radar. Saan? Saan galing ang putok na yon? Malinaw ang asul na kalangitan. Ngunit sigurado siyang may nakatutok na talim sa kanyang likuran. Ito ay hindi lang simpleng mock battle. Ito ay isang pampublikong pagpapakita kung paano pinapahiya ng isang F-25 ng Pilipinas na itinuring na basura ang pinakabagong Amerikanong fighter, isang pambobomba sa pagmamataas ni Kate Miller. Mayroon siyang 30 segundo bago siya tuluyang bumigay at umiyak, humihingi ng tawad. Ang kwentong ito ay isinulat upang bigyang pugay ang determinasyon ng susunod na henerasyon ng Pilipino. Huwag kalimutang mag-subscribe at suportahan ang channel. Sa Clark Air Base, Alaska, isang base militar sa matinding lamig na umaabot sa 20 degrees Celsius. Oh, nandito pala ang HPP Hukbong Panghimpapawid ng Pilipinas. Ang galing ninyo. Naipadala ninyo ang Hangar Queen na yan dito. Baka takot kayong magkahiwa-hiwala ito sa ere kaya humingi pa kayo ng tulong sa aming transport plane? Ang briefing room para sa Red Flag, Alaska, isang pinagsamang exercise kung saan nagtitipon ng mga nangungunang piloto ng mundo, ay pinamumunuan ng nagiyelong boses ng isang babaeng opisyal. Siya si Kapitan Kate Miller, pinuno ng squadron ng F-15EX Eagle II, ang ipinagmamalaking pinakabagong fighter ng US Air Force. Siya ay isang top ace na kinatatakutan dahil sa kanyang ganda at agresibong estilo ng paglipad na tinatawag na ang Reyna ng Hilaga. Ang tunog ng kanyang takong ay nagdala sa kanya sa sulok ng silid kung saan nakaupo ang isang maliit na grupo ng mga Asyano, ang mga miyembro ng Hukbong Panghimpapawid ng Pilipinas. Nabalitaan ko, ang unang batch ng F-35A, yung tinapon na namin dahil masyadong mahal ang maintenance at hindi na sulit kayo pala ang masayang kumuha, ano? Hinila ni Kate ang patch ng bandila ng Pilipinas na nasa dibdib ng isa sa mga Pilipinong pilot gamit ang kanyang mahaba at matalas na kuko. Mahilig talaga kayo sa mga bagay na may discount sticker, ano? Pero mag-ingat kayo, may dahilan kung bakit mura ang isang bagay. Ang F-35 na yan, maganda lang sa catalog specs pero sa totoo lang, laging nasa maintenance, puno ng depekto at halos hindi na makalipad. Kahit sa US Congress, tinawag na junk that burns money yan. Nagsimulang magtawanan ng buong silid. Hindi na rin nakakapagtaka. Marami sa mga pilot ng Amerika sa silid na iyon ay nabigo na sa F-35 matapos gumastos ng napakalaking pondo sa development. Ang sobrang komplikadong sistema nito ay madalas maglabas ng error at ang pagpapanatili ng stealth coating ay nakakapagod. Mas matagal ang oras na ginugugol nito sa hangar para ayusin kaysa sa paglipad. Iyon ang dahilan kung bakit tinawag nila itong Reyna ng hangar at kinamuhian. Kabaliktaran naman ng F-15EX na pinalipad ni Kate. Pakinggan ninyo, ang aking Eagle II ay may top speed na Mach 2.5. Ang inyong F-35 na kasing bagal ng pagong ay Mach 1.6 lang ang kayang liparin, di ba? Itinuro ni Kate ang screen sa likuran niya. Ipinapakita nito ang imahe ng F-15EX na parang isang bloke ng matitigas na kalamnan. Hindi lang bilis. Kaya kong magdala ng hanggang 12 air-to-air missile. Kayong mga Pilipino, para mapanatili ang stealth, 4 lang ang kaya ninyong itago sa loob ng weapon bay ninyo, di ba? Nakakatuwa. Ang giyera ay hindi tagu-taguan. Ang firepower ang katarungan. Ang kapangyarihan ang ganap. Isang matinding pang-aabuso ng mga numero. Mach 2.5 kumpara sa Mach 1.6. 12 missile. Para sa mga pilot ng Amerika na mahalaga ang rasyonalidad, ang paglipad ng F-15EX ang tamang sagot at ang pagkuha ng Pilipinas sa unang batch ng F-35 ay mukhang kahiyahiyang inventory sale lamang ng isang mahinang bansa. Ang exercise na ito ay real-life format. Habang nagtatago kayo, sisirain ko ang kalaban gamit ang aking matinding firepower. Kaya, Pilipinas, mag-ayos na lang kayo ng mga sirang gamit ninyo sa likod. Huwag kayong maging sagabal. Ang matinding kahihiyan at mga salita na yumuyurak sa kanilang pagmamataas. Ngunit walang sino man sa mga pilot ng HPP ang sumagot. Walang sumigaw at walang nagpakita ng galit. Ang pilot na namumuno, si Kapitan Miguel Migs Reyes, ay tumayo ng tahimik at yumuko ng malalim. Maraming salamat sa inyong babala. Ngunit, ang kagamitan ay walang kasalanan. Tahimik silang umalis sa silid at nagtungo sa hangar kung saan umiihip ang malamig na hangin.
Si Kate, na naiwan, ay bumulong. Talunan. Sana lang, huwag mamatay ang makina ninyo habang nagpa-practice. Ngumiti siya ng tagumpay. Ngunit hindi niya nakita ang eksenang nangyayari sa loob ng madilim na hangar sa kabila ng pinto. Nakatayo doon ang F-35A na itinapon ng US bilang basura. Ngunit ang jet na iyon ay tila iba na kumpara noong ginagamit pa ng Amerikano. Ang pintura ay pinakintab. Hindi lang walang blemish, kundi walang kahit anong micro-level na bitak. Naglalabas ng itim na kislap na tila basa. Ang maintenance hell na sinukuan ng mga mekanik ng US. Ayoko na sa komplikadong jet na to. Ay hindi naging impyerno para sa mga maintenance crew ng HPP. Gamit ang liwanag lamang ng penlight, sumisid sila sa pinakaloob ng jet. Ang sensitivity ng sensor ay aayusin ng 0.01% mula sa default na halaga. Walang kahit isang bakas ng daliri sa stealth coating. Ang dala nila ay hindi tool na ayon sa manual, kundi diskarte at tiyaga, isang obsesyon na maituturing na nakakatakot. Ang bahagi na tinanggal ng mga Amerikano dahil sa masamang cost performance ay doon naman ipinasok ng mga Pilipino ang kanilang kaluluwa. Alam nila, ang mga numero sa catalog spec ay palamuti lamang. Ang tunay na lakas ng isang sandata ay hindi galing sa pinakabagong CPU, kundi sa pagmamahal at teknikal na husay ng tao na gumagamit nito. Handa na. Kaya na nating lumipad anumang oras. Bahagyang tumango ang pilot sa ulat ng maintenance crew. Umagong nag-iingay ang afterburner sa runway. Isa-isang lumipad ang F-15EX, ang pinakabagong bersyon na humahati sa hangin. Kasunod nito, tila dumulas ng tahimik ang F-35 ng Pilipinas patungo sa kalangitan. Ang F-15EX, ang halimaw ng lumang henerasyon, at ang F-35, ang pinakinis at pinatalas na espiritu. Hindi pa alam ni Kapitan Kate. Ang jet na tinawanan niya bilang discount sticker ay nag-evolve na sa isang nakakatakot na multo na higit pa sa inaasahan ng US. At ang susunod na 30 segundo ay magiging pinakamalaking trauma sa kanyang karera bilang pilot. Eagle 1 sa formation. Search and destroy. Paiiyakin natin sa simula pa lang ang mga walang kwentang Pilipino. Sa 30,000 talampakan, ang formation ng F-15EX na pinamumunuan ni Kapitan Kate ay naghiwa sa malinaw na stratosphere ng Alaska. Ang kanyang minamahal na jet ay may aura ng hari ng himpapawid. Dala-dala nito ang maraming AIM, 120 AMRAM missiles at ang pinakamalakas na ESA radar AN, APG, 82V1. Ang lakas nito ay napakalaki. Tila mayroong mata ng Diyos na hindi makaligtaan ng isang langaw sa layong daan-daang kilometro. Puno ng kumpiyansa si Kate. Ang plano niya ay simple at malinaw. Gamitin ang matinding lakas ng F-15EX para maglabas ng malakas na radar wave. Hanapin ang F-3 na luman na nagtatago, bilisan ito ng Mach 2.5 at ulanin ng missiles. Ang lakas ng katarungan, ang bilis ng katotohanan. Ito ang paniniwala ng US Air Force. Maximum radar power. I-activate ang Electronic Warfare System EPA-WS. Saan ka nagtatago, Reyna, ng discount? Tinitigan ni Kate ang display sa kanyang cockpit. Unti-unti, nawala ang ngiti sa kanyang mukha. 1 minuto, 2 minuto, 5 minuto. May mali. Walang response sa birding radar screen. Walang ingay, kundi isang nakakatakot na katahimikan. Para bang walang tao sa malawak na kalangitan ng Alaska, maliban sa kanila. Hoy! Anong nangyayari? Hindi pa ba lumilipad ang mga Pilipino? May halong inis na ang boses sa radio. Eagle 3, iulat ang sitwasyon. Nasaan ang F-35 ng Pilipinas? Negatibo, Command. Walang nakitang kalaban A. Walang tugon ng sensor. Ha? Pati ba ang malaking radar ninyo? Sira na rin? Ayusin ninyo yan? Padabog na sinipa ni Kate ang stick. Mabilis niyang pinalipad ang jet at muling scan ang buong lugar. Naisip niya, siguro nagkaaberya. Sigurado yan. Sira na nga yung jet na yun, di ba? Siguro nag-system error pagkaalis at bumalik. Talaga namang walang kuwenta ang mga Pilipino sa mga modernong sandata. Kumbinsido siyang ligtas siya. Ngunit hindi niya alam. Sa sandaling pilit siyang naglalabas ng radar wave at sumisigaw sa radio, ang mga signal na iyon mismo ang nagsisilbing gabayan para sa mga walang awang predator na tahimik na lumalapit. Ilipat natin ang point of view sa panig ng Pilipinas. Sa malayong distansya, sa napakababang altitude malapit sa sea level, ay may 4 na F-35A ng HPP.
Ngunit ang loob ng kanilang cockpit ay balot ng katahimikan, kabaligtaran ng panig ng US. Wala silang inilalabas na radar. Radio silence, isang matinding stealth mode na nagbabawal sa kanila na maglabas ng anumang signal. Passive tactics. Malaki ang pagkakamaling ginawa ni Kapitan Kate. Ang kanyang ipinagmamalaking pinakamalakas na radar ng F-15EX ay parang pagwawagayway ng malakas na flashlight sa dilim. Kahit hindi niya makita ang kalaban, ibinibigay niya sa kanilang eksaktong lokasyon niya. Ang Electronic Warfare System, AN, ASQ-239 na naka-install sa F-35 ng Pilipinas ay tumpak na tumatanggap ng malakas na radar wave na ipinakakalat ni Kate mula sa daan-daang kilometro ang layo. Sa panoramic display ng cockpit, ang lokasyon, altitude, bilis ng F-15EX at maging ang nilalaman ng komunikasyon kung sino ang nagsasalita ay malinaw na ipinapakita bilang pulang icon. Target acquired. F-15EX, 4 aircraft, bearing 030, distance 120. Bumulong ang pilot ng Pilipinas, si Kapitan Migs Reyes, na parang kausap ang sarili. Hindi na nila kailangang magsalita para mag-ugnay. Ang stealth data link na nag-uugnay sa mga F-35 ay agad na nagbabahagi ng impormasyon sa buong formation. Ang nakikita ng lead aircraft ay agad ding alam ng second at third. Para silang 4 na fighter na kumikilos bilang iisang malaking nilalang, nag-uugnayan at sumisikip ang hawla sa biktima. Ito ang tunay na nakakatakot sa F-35 na hindi nakasaad sa catalog specs, sensor fusion. At ang nagtulak sa feature na ito sa pinakamataas na limitasyon ay ang tiyaga at diskarte ng mga maintenance crew ng Pilipinas. Ang unang batch na binitawan ng US ay tiyak na mga lemon units na maraming sensor error. Ngunit ang mga inhinyero ng Pilipinas ay nag-adjust ng bawat sensor sa microscope level. Sinugpo ang mga software bug at nagkamit ng sensitivity na theoretical lamang kahit sa gumawa Lockheed Martin. Walang kamalay-malay. Patuloy na sumisigaw si Kapitan Kate sa walang laman na kalangitan. Lumabas kayo! Duwag! Nagtatago ba kayo dahil sa takot? Kahiya-hiya siyang hubad. Ang lahat ng kanyang impormasyon, lokasyon, vector, engine heat ay exposed sa panig ng Pilipinas. Habang naniniwala siya ang pinakamalakas. Malapit na, tahimik na sumenya si Kapitan Mig sa kanyang helmet. Sa kanilang display, ang bilang na nagpapakita ng distansya sa kalaban ay bumababa na parang countdown. Ang bilis ng F-15EX Mach ay maaaring makatulong sa pagtakas. Ngunit sa sitwasyon ngayon, kung saan sumusugod siya sa hindi nakikitang kalaban, ito ay bilis ng pagpapakamatay. Sarili niya ang nagpapabilis, patungo sa kamao ng kamatayan. Ang unang pagbabago sa cockpit ni Kate ay naganap. Ano to? Isang saglit lang, kumislap ang parang noise sa gilid ng instrument panel. Ito ang reflection ng ranging laser na biglang ipinutok ng F-35 para lang kumpirmahin ang posisyon. Ngunit ang kanyang sobrang pagmamataas ay nagpalampas sa nakamamatay na senyales na iyon. Ay, ghost lang siguro o may sira sa maintenance. Ipapakalibrate ko ang radar pagbalik ko. Hindi niya napansin. Ang isang iglap na noise na iyon ay ang deklarasyon ng checkmate mula sa panig ng Pilipinas. Naabot na ng squadron ng F-35 ng Pilipinas ang attack position. Ngunit hindi pa sila nagpuputok. Ang tunay na lakas ng F-35 ay ang paggamit ng spear na nakatago sa likuran sa halip na magputok mismo. Oo, may isa pang trump card ng Pilipinas. May naghihintay na jet sa malayong likuran na tumatanggap ng napakaraming data na nakolekta ng mata ng F-35 ng real time. Isang malamig na shiver ang gumapang sa likod ni Kapitan Kate. Ang kanyang instinct bilang isang ace ay nagbabala ng panganib. Mabigat ang hangin. Nararamdaman ko ang maraming mata sa kalangitan na walang tao. Uy, may nakakuha ba ng kahit anong response? Kahit infrared o ano? Wala pong nakikita. Dapat normal ang sistema. Nanginginig na ang boses ng kanyang wingman. Nagsisimula na rin nilang maramdaman. Sila ay hindi hunter. Sila ay maliliit na isda na napapalibutan ng malalaking hindi nakikitang pating sa ilalim ng dagat. Imposible. Bumalik sa isip ni Kate ang sarili niyang mga salita noong briefing. Ayusin na lang ninyo ang mga sirang gamit ninyo. Paano kung hindi inayos ang jet na iyon? Kundi pinahusay? Paano kung hindi sila hindi makalipad? Kundi naglaho? Bago pa man maging takot ang kanyang pag-iisip, biglang gumalaw ang sitwasyon. Ang nakabasag sa katahimikan ay hindi ang sigaw ni Kate, kundi ang nagngangalit na tunog ng babala na nagpula sa buong cockpit.
Ang katahimikan ay sinira ng isang siren na nagbabalita ng kamatayan. Ang warning sound ng radar warning receiver ay umalingaw-ngaw na parang baliw sa helmet ni Kate. Ibig sabihin nito, ganap na siyang nakalako ng kalaban isang siren ng kawalan ng pag-asa. Nagsisinungaling! Saan? Wala akong makita sa radar. Reflexively, sinuntok ni Kate ang stick sa kaliwa at nag-perform ng matinding turn. Humigpit ang G-suit sa kanyang katawan at nagkulay abo ang kanyang vision. Ngunit hindi tumigil ang warning sound. Ang EPA-WS, ang ipinagmamalaking electronic warfare system ng F-15EX, ay desperadong naglalabas ng error message. Unknown target. System failure. Hindi. Hindi makita ang kalaban. Sino ang bumaril sa akin? Eagle 2. Saan galing ang putok? Eagle 3. Control failure. Hindi tumatalab ang jamming. Hindi sila gumagamit ng radar. Sunod-sunod na lumabas ang sigaw ng kanyang mga tauhan sa radyo. Sa gilid ng paningin ni Kate, nakita niya ang F-15EX na lumabas na sa simulation dahil sa kilat naglalabas ng usok simulated effect. Ang bilis na Mach 2.5 at ang 12 missiles ay wala ring silbi kung hindi mo makita ang kalaban. Kumalma! Gamitin ang infrared! Hanapin ninyo! Sigaw ni Kate habang nakatitig sa kalangitan. Ngunit wala talagang ibang laman ang malawak na asul na kalangitan ng Alaska kundi ulap. Para silang nakikipaglaban sa isang invisible man. Sinisimulan ng kainin ng takot ang kanyang pagiging kalmado. Imposible! Ang F-35 ng Pilipinas ay unang batch na puno ng depekto. Ang mga sensor nito ay laging nag-error at hindi raw makapag-ugnay ng maayos. Bakit sila ganoon katumpak tumarget? Bigla, may ideya siyang pumasok sa kanyang isip. Ito ay isang taktika na dapat una niyang inisip bilang isang military professional. Ngunit ang pag-aakalang bumili lang ang Pilipinas ng cheap, second-hand na gamit ay nagtanggal sa posibilidad na ito sa kanyang isipan. Huwag mong sabihing, ang F-35 ay? Di ko at hindi sila ang nagpuputok? Tama ang kanyang hula. Ngunit huli na siya, 100 kilometro sa likuran. May isa pang jet na lumilipad na nakatago sa likod ng F-35 squadron. Ito ay isang F-15J ng HPP, isang lumang jet. Ngunit ang loob nito ay minodipika na at puno ng long-range missile. AMRAAM 4B. Ginawa na itong parang isang lumilipad na ammunition depot na walang boses. Ito ang taktika ng Pilipinas, ang F-35A. Ang mata sa unahan ay tumpak na tinutukoy ang lokasyon ng kalaban sa passive sensor. Ang data na iyon ay ipinapadala sa F-15J, ang sibat sa likuran sa pamamagitan ng directional data link na hindi napapansin. Pagkatapos, ang F-15J na hindi naglalabas ng radar wave ay nagpuputok ng missile mula sa ligtas na distansya. F-35 ang mata at dataling. F-15J ang sibat. Ang hybrid na estratehiya na ito na inisip ng US na gawin sa F-15EX at F-35. Ngunit hindi nila maisagawa dahil sa cost at kawalan ng interoperability ay perpektong naisakatuparan ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng isang sirang jet at isang lumang jet na dapat ay scrap na. Baliw, paano nila nailink ang mga sirang gamit na yan? Magkaiba ang software specification yan. Nawala sa hangin ang sigaw ni Kate. Oo, magkaiba ang spec. Normal lang na hindi sila magkokonekta. Kaya naman, isa-isang sinulat muli ng mga inhenyero ng Pilipinas ang program, sinubukan ng wiring, at nagpuyat para ayusin ang mga bug. Kung hindi sila mananalo sa catalog specs, mananalo sila sa diskarte at pawis. Iyan ang estilo ng pakikipaglaban ng mga Pilipinong tinawag niyang discount sticker. Hindi ka na makakatakas, binibini. Pakiramdam ni Kate, narinig niya ang bulong ng pilot ng Pilipinas. Hump! Huwag mo akong maliitin! Gumawa si Kate ng huling gamble. Full afterburner. Sa isang marahas na maniobra na gumamit ng thrust vectoring, itinaas niya ang ilong ng jet at umakyat ng patayo. Hindi ako matatalo sa bilis at lakas. Lalayo muna ako at aayusin ang sitwasyon. Nagtiwala siya sa engine power ng kanyang F-15EX. Mabilis siyang umakyat sa altitude. At sa sandaling binaligtad niya ang jet sa apex at tumingin sa likod, tumigil ang tibok ng puso ni Kate. Nagsisinungaling. Nandoon siya. Sa espasyo na dapat ay walang laman. Sa sikat ng araw sa kanyang likod, isang itim na jet ang lumulutang na parang multo. Ang F-35 ng Pilipinas. Ang pagong na dapat ay iniwan niya sa bilis na Mach 2.5
ay nakakapit sa likuran niya, ilang daang metro lang ang layo. Bakit? Paano? Simple ang sagot. Habang si Kate ay nagpapanik at naguulit ng walang kuwentang pag-ikot, tahimik siyang lumapit sa pamamagitan ng pagkalkula ng pinakamaikling ruta at pagtitipid ng enerhiya. Isang napakaganda, walang sayang na paglipad. Hindi ito performance ng makina, kundi pagkakaiba sa husay ng pilot at diskarte. Nakita niya ang helmet ng pilot ng Pilipinas sa glass. Hindi siya nagpaputok ng misal. Sa halip, iklinas lang niya ang jet at iniwagayway ang kanyang pakpak. Ito ang pinakamalaking kahihiyan sa himpapawid. Isang mensahe. Kaya kitang patayin anumang oras, pero pinatawad kita. Nadurog ang pagmamataas ni Kate. Ang kanyang pinakabagong jet, ang matinding firepower. Ang kanyang pagmamataas bilang elite ng US, lahat ng iyon ay walang silbi. Parang laruan ng bata, sa harap ng itim na pakpak na ito. Natakot at napahiya. Hindi siya makapagsalita. Umalis ang walang awang system voice sa cockpit. Aircraft destroyed. Ang 40 segundong bangungot ay natapos. Nanginig ang kamay ni Kapitan Kate habang nakahawak sa stick at yumukod siya nang wala ng lakas. Sa kanyang paningin, tahimik na nag-roll ang F-35 ng Pilipinas at naglaho sa asul na kalangitan ng Alaska. Ito ang sandali kung saan ang jet na tinawag niyang basura ay umagaw sa trono ng pinakamalakas sa mundo. Inalis ang radio blackout at sa tahimik na channel ay umalingaw-ngaw lamang ang kalmado na boses ng commander ng Pilipinas. Ito ang panig ng Pilipinas. Mission complete. Magandang training. Salamat. Walang bahid ng pagmamataas o pagyayabang sa kanyang mga salita. Pura lamang na respeto bilang isang sundalo. Iyon ang mas lalong tumusok sa puso ni Kate. Nalaman niya, ang tunay na lakas ay hindi ang ipagyabang ang specs ng malakas, kundi ang patalasin ng ngipin ng tahimik at ipakita lamang ang kislap nito sa tamang sandali. Isang oras matapos ang exercise, ang briefing room ay nababalot ng masakit na katahimikan. Wala na ang mapang-asar na tawanan noong simula. Ang naroon lang ay ang mga pilot ng US na nadurog ang pagmamataas at namumutla na parang nakakita ng multo at ang mga pilot ng HPP na tahimik na nakatingin sa unahan. Maaari mo ba itong ipaliwanag, Kapitan Miller? Tanong ng General ng US Air Force na nag-oorganisa ng exercise sa isang mababang boses. Hindi man lang makatayo si Kapitan Kate. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay at nakita ang pagsisikap niyang pigilan ng luha na handa ng bumuhos. Pasensya na po sir, wala po akong maidadahilan. Ang F-15EX ko ay hindi man lang kahit isang beses nakatukoy sa kalaban. Sila po ay mga salamangkero, hindi nakikita sa radar. Pero nasa likod ko na, tumatakas ako. Pero lagi silang nasa harapan ko. Nang magising ako, patay na ako. Ang nanginginig niyang boses ay nagpabigat pa sa hangin sa silid. Bumuntong hininga ang general at naglabas ng data sa malaking screen. Ito ang flight log na nakuha mula sa F-35A ng Pilipinas. Salamangkero? Hindi kapitan. Wala silang ginamit na salamangka. Ang ginamit nila ay ang pinagsama-samang pangunahing teknolohiya na ating binaliwala dahil sa abala. Itinuro ng general ang graph gamit ang isang baston. Tingnan ninyo, ang bilang na ito ng sensor sensitivity. Kung ang tolerance level ng manufacturer ay ±5, ang kanilang jet ay 0. Tiyak na 0 ang adjustment nito. Hindi ito magagawa ng software lang. Ang angle ng pagkakabit ng sensor, ang soldering ng wiring, ang kapal ng stealth coating sa ibabaw ng jet, lahat ng iyan ay mano-manong inayo sa micro level. Hindi ito makukuha ng hindi ginagawa yan. Nagkaroon ng bulungan sa silid. Ibig sabihin, ang jet na tinawag nilang Hangar Queen ay pinakinis ng walang tigil ng mga maintenance crew ng Pilipinas sa pamamagitan ng diskarte at tiyaga. Tinuring natin ang F-35 bilang finished product at nagreklamo sa manufacturer kung may depekto. Ngunit iba ang mga Pilipino. Tinuring nila itong material, pinakinis nila ito, inalagaan at binago sa isang perpektong espada ng Pilipinas. Tinawanan mo sila dahil mahilig sila sa discount sticker, hindi ba kapitan? Kinagat ni Kate ang kanyang labi at tumango ng bahagya. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali natin. Ang mga Pilipino ay hindi bumili ng murang gamit. Nakuha nila ng mura ang hilaw na diamante na hindi natin napansin ang halaga at itinapon natin. At ngayon, ang diamanteng iyon ay pinakinis at naglalabas ng kislap na handang humiwas sa atin. Sa wakas, tumulo ang luha ni Kate. Hindi ito luha ng pagkatalo, kundi luha ng pagsisisi sa sarili niyang kahangalan. Humarap ang general sa commander ng Pilipinas
na nakaupo sa sulok ng silid. Sir, may isa akong gustong itanong. Bakit ninyo nagawa iyon? Ang data link sa F-15J ay theoretically possible, ngunit aabuti ng maraming taon bago magamit sa practice. May ginamit ba kayong salamangka? Mabagal na tumayo ang commander ng Pilipinas. Ang kanyang ekspresyon ay mapagpakumbaba at tahimik. Walang bahid ng pagmamataas. General, may matandang paniniwala po kami sa Pilipinas. Ito ay ang diskarte at tiyaga. Ang paniniwala na kung aalagaan mo ang iyong gamit at gagamitin ng matagal. Sa huli, magkakaroon ito ng kaluluwa. Nagkatinginan ang mga sundalo ng US sa hindi pamilyar na salita. Opo, wala kaming budget o resources para bumili ng bago ng paulit-ulit. Kaya naman, pinakinis namin ang pakpak na ibinigay sa amin. Pinakinggan ang boses nito at ginamit hanggang sa maging isa kami. Kung gagawin mo yan, sasagot sa iyo ang makina. Ang tagumpay po ngayon ay hindi galing sa husay ng mga pilot. Ito ay tagumpay ng mga maintenance crew na humarap sa jet araw-araw sa nagyayelong hangar. Aluluwa, hinubad ng general ang kanyang cap at bumuntong hininga ng malalim. Siguro, nakalimutan natin ang pinakamahalagang bagay para sa isang sandata habang hinahabol ang efficiency. Pagbati, nagpapakita ako ng taos-pusong respeto. Kasabay ng saludo ng general, lahat ng pilot ng US sa silid ay sabay-sabay na tumayo at nagbigay saludo sa mga Pilipino. Wala nang kinalaman ang lahi, nasyonalidad o age ng jet. Mayroon lamang mainit na bond ng mga taong nagtitiwala sa kanilang buhay sa malupit na larangan ng himpapawid. Matapos ang exercise, sa runway ng Alaska, nakita si Kapitan Kate Miller sa harap ng F-35A na naghahanda ng umuwi sa Pilipinas. Hinawakan niya ng marahan ng katawan ng jet na dating tinawag niyang basura. Ang pakiramdam sa kanyang daliri ay makinis, malamig, at nakakatakot sa katinuan. Pasensya na, at salamat. Bulong niya sa sarili. Napakaganda ninyo. Sa sunset sa likuran, lumipad ang F-35 ng Pilipinas. Ang siluet nito ay hindi na isang fighter na gawa ng Amerika. Ito ang bagong tagapagtanggol, isang muling isinilang na jet na nilagyan ng kaluluwang Pilipino upang protektahan ang kalangitan ng bansa. Plano ng Amerika na itapon ng F-35, ngunit isusulat ng kasaysayan. Ipinagkatiwala ng Amerika sa Pilipinas ang pinakapinagkakatiwalaan nitong kaibigan, ang pinakamalakas na espada, kahit na hindi yun sinasadya. Nagkaroon ng mundo ng mas matibay na kalasag habang nakatingin sa naglalahong jet, nanumpa si Kapitan Kate. Hindi na ako matatalo sa susunod. Lilipad ako, hindi sa mga numero ng katalog, kundi sa sarili kong kaluluwa. Ang 40 segundong bangungot na itinuro ng pakpak ng Pilipinas ang naging pinakamahusay na aralin na nagpabago sa kanya bilang isang tunay na pilot. Paano kayo naengganyo sa kuwentong ito? Ang pakpak na binitawan ng US bilang isang kabiguan ay naging isang pambihirang jet sa kamay ng mga syukunin manggagawa, tekniko ng Pilipinas. Ang ipinapakita ng pangyayaring ito ay ang tunay na lakas ay hindi nasa mga numero ng spec sheet, kundi sa dedikasyon at tiyaga ng mga taong sumusuporta rito. Hanggat mayroon tayong Filipino spirit na kayang bigyan ng kaluluwa ang kahit na anong lumang gamit, ang kalangitan ng bansa ay mapoprotektahan mula sa anumang banta. Ano ang inyong nararamdaman sa comeback na ito? Mag-iwan ng inyong maiinit na komento. Hanggang sa susunod na himala.